Okay, start na tayo. Pray muna tayo. Okay, salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong pagkatilan sa iyong biyaya. At sa hapong ito, kami po ay puri po sa salamat sa pagkakataon na pagkatilan na rito. At Panginoon o Diyos, hindi po kami ng kapatawaran sa mga pagkatilan namin. Lalo na ito sa mga nagabatid nyo, mga pagkatilan namin dito. At lubos po ngayon pasasalamat sa mga kapapala na pinapalito sa amin. Ito po material, spiritual, physical, ay alam na Diyos kayo po ng ingat, pagkakaloob ng mga bagay nito. Sa aming pag-aaralan, pag-aalitan, kayo po Diyos ang magpala sa bawat isa amin. Nawa, makapagbigay po encouragement sa bawat gagawin namin as kayo po ang mabuhati sa aming mga buhay. At po na ito Diyos, dinadalal namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so awitin po natin ang nakalagay po dito po sa number 1, joy unspeakable. I have found His grace is all complete. Okay lang tayo. I have found His grace is all complete. He supplieth every need. While sit and learn at Jesus' feet, I am free, easy indeed. It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory of the heart has never yet been told. I have found the pleasure I once craved. It is joy and peace within. What a wondrous blessing, I am saved from the awful gulf of sin. It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory of the heart has never yet been told. Number 3, I have heard that all so bright and clear, living in the realm of grace. Oh, the Savior's presence oh so near, I can see His smiling face. It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory of the heart has never yet been told. Last stanza. I have found a joy no tongue can tell, how its waves of glory roll. It is like a great o'erflowing well, springing up within my soul. It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory of the heart has never yet been told. Okay. Dito tayo sa kabila. When we all get to heaven. Pasok mo yan doon, no? Kaya mo na. Kaya mo na tayo. Okay, so when we all get to heaven, sing the wondrous love of Jesus. Okay lahat tayo. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. And the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, nasa shadow not aside. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all
we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glass of gleaming glory, well that also flood repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and show the victory. Onward to the prize before us, shown His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Yun. Ganda pag nasa langit na tayo, no? Talagang wala na. Okay, last one po natin. Dito po sa last, sa page, I need thee. I need thee every hour. Okay na tayo. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender's voice like thine can peace afford. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. Tasa, I need thee every hour, stay down nearby. Temptation lost their power when thou art nigh. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. Okay, so ngayon. So dapat tayo ngayon sa ating pag-aaral mga kapatid. Ang ating pag-aaral ngayon ay dito po sa Proverbs chapter 3. Ito yung pinaka-text natin ngayong hapon ito, ating panghapong pananambahan. Worship kasi ito, panghapon lang. So, dito tayo magsimula sa chapter 3, verse 5. Sabi ko dito, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. So, tapos sa verse 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, makita po natin dito mga kapatid, ang pinakapamagat ng ating pag-aaral ngayon ay trust in the Lord with all thy heart. So, paano ba tayo magtiwala sa Diyos? At ano ba yung sinasabing trust? At sinabing trust, sabihin ay pinagkakatiwala mo sa Kanya lahat ng walang pagdududa. Yun ang trust. Kasi maraming nagtatrust wala namang tiwala. Sabihin ng pagtitiwala, ibibigay mo ng buo sa Kanya na alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam natin na ang Diyos ay soberano. Alam natin na kapag ang Diyos ay nangako, tutuparin. Sabi nga ng Titus chapter 1 verse 2, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Hindi siya sinungaling. Kaya kung ano yung ipinangako ng Diyos, ay tutuparin niya. Tingnan nga natin yung Titus chapter 1 verse 2. Sabi po ng Tito, sabi niya sa verse 2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. So, yung pag-asa natin na buhay na walang hanggan, ito ay ipinangako ng Diyos
mula pa ng likhain ng mundo ito. Wala pa yung mundo ito, ipinangako na ng Diyos yung buhay na walang hanggan. At kaya nga makita natin na kapag yun ang ating nasa isip, yung pagtitiwalang yon, talagang mataas yung ating pagsunod sa Kanya. Kumbaga walang reason para hindi gawin natin yung mga bagay na dapat gawin sa spiritual na buhay. Bakit to? Ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Walang kaduda-duda yan. Bakit to? Genesis 1:1, anong sabi doon? In the beginning, God created the heavens and the earth. Yun. Alam mo yun, no? Sa Genesis chapter 1, hindi Kanya lahat. At sa huling bahagi nga, hindi Kanya ang tao. At ang paglikha sa tao, hindi naman yung parang paglikha sa isda eh. Talagang espesyal ang pagkagawa sa tao. Bakit? Bubuhan ng lupa, inulmahan, tapos siningahan. Yon. Ng buhay. Kaya nga di ba naging kaluluwang buhay. Ibig sabihin na mga kapatid, doon sa bahaging yon na sinasabi ni Haring Solomon doon sa Kawikaan, nang sabi doon, trust in the Lord with all thy heart. Yun. Ng buong puso daw ang pagtitiwala natin. Hindi 50-50 pagtitiwala. Hindi pwedeng ang pagtitiwala natin ay parang gagawin kaya ng Diyos? O totoo kaya yon? Hindi pwedeng ganon. Kasi pag sinabing trust in the Lord with all thy heart, wala kang pagdududa na nagtitiwala ka sa Diyos na lahat ng Kanyang ipinangako ay Kanyang tutuparin. Sapagkat sinasabi nga ng Bible na hindi siya nagsisinungaling. Di ba ang sabi nga doon sa talata na, sabi doon sa chapter 3 verse 5. Sabi doon sa verse 5, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Huwag daw manangan sa sariling kaunawaan. Kasi tayo, kaya nga maraming relihiyon, di ba? Kasi nga, nagbasa ng talata, nagpaliwanag, sila na yung nasusunod dun sa talata. Nung sinabi na Biblia, si Kristo'y nagutom, inisip nila na si Kristo'y nagutom, kaya hindi siya Diyos. Yun. Inisip nila, may Diyos bang nagugutom? Sila na yung nagtanong. Samantalang ang Biblia, napakiliwanag na sinasabi nga ng Biblia, na kaya siya ay nagkatawang tao ay para iligtas yung mga tupa ng Panginoon, yung mga ibinigay. May ibinigay kasi yung Ama sa Kanya eh. Tingnan natin yung John chapter 6 verse 37 na yung mga ibinigay ng Ama sa Kanya, yun ho ang Kanyang tutubusin. Tingnan natin, napakaliwanag po dito mga kapatid. Ano po yung sabi dito ng ating Panginoon Kristo? Sabi doon, all that the Father giveth me shall come to me, in him that cometh to me, I will no wise cast out. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. Bumaba ako mula sa langit, hindi para gawin yung kalooban ko, kundi gawin yung nagsubo sa akin. Kung may nagsubo sa kanya, at ang gusto nung nagsubo sa kanya, siyempre yung tatay niya, ay verse 39, and this is the Father's will. Ito yung kalooban ng aking Ama na nagsubo sa akin, na lahat ng ibinigay niya sa akin, that all of which He got given me, ay hindi ko iwala. Yun, hindi raw iwawala ni Kristo lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama. But should raise it up again at the last day. So sa huling araw, lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo ay ibabangon niya. Ibig sabihin, nang ibabangon yung lahat ng namatay na ibinigay ng Ama kay Kristo, bubuhayin niyang muli. At ang pagbuhay na yon ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. Yung katawan kasi natin ito, nabubulok ngipin, nabubulok yung lahat ng katawan natin, pwedeng mabulok. Yun, mabubulok ang paa, kaya ka pinuputol, di ba? Ay kung ang ulo na ay nabubulok, anong gagawin? Putulin niya. Kasi ulo na nga yung naputol. Ibig sabihin, yung katawang lupa natin ito ay hindi ho papasok sa kaharian ng langit, saka eternal heaven. Kaya papalitan ng katawang maluwalhati. Ang tawag doon ay glorified body. Ibig sabihin, yung katawang hindi na bubulok, katawang hindi nagugutom, katawang hindi napapagod, hindi inaantok, hindi nauuhaw. Lahat ho ng mga kahinaan ng katawan natin ito, hindi na ho mararamdaman nung katawang ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya,
Napakaliwanag po doon, mga kapatid. Kaya mga sabi doon, lahat ng ibinigay sa Panginoon Kristo ay hindi niya iwawala. So walang mawawala. Kung halimbawa, ang bilang nun, wala namang nakalagay na bilang. Pero sabi doon, tingnan natin sa Revelation chapter 7 verse 9, walang bilang, kundi napakarami. Ilan yung marami? Ito po yun, 7, Revelation chapter 7 verse 9. Sabi doon, and they had breastplates. Ayun, 7:9 pala. Yun, 7:9, sabi doon, and after this beheld and lo a great multitude, so napakarami, which no man could number. Walang taong pwedeng magbilang. Sabi, napakarami nito. Sabi doon, of all nation, and kindreds, and people, and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Ito yung mga ibinigay ng Ama kay Kristo na walang pwedeng magbilang na tao. Ay kaya natin bilangin, mga bilyon-bilyon, sister, di ba? Trilyon, pero ito, hindi mabilang-bilang ng tao eh. Parang, bituin ba? Nabibilang natin, sis? Bituin? Hindi natin mabilang. Yung nagbuhangin sa karagatan, hindi rin mabilang. Kahit kay Santa ko natin mabilang. So, ganon karami yung pupunta sa langit. Siyempre, huwag na natin alamin kung marami yung pupunta sa Ebro, marami din talaga yon. Ang pinag-uusapan natin, yung pupunta doon sa kaharian ng langit at mapalad tayo kung kasama po tayo doon. Kasi nga, talagang wala nang kahirap-hirap doon. Sinasabi ng Bible na wala nang gutom, wala nang uhaw, wala nang pagtangis, wala nang kalungkutan doon. Puro kaligayahan na lang. So, sino pa yung mga ibinigay? Ito po ay sinasabi rin ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 1 verse 4. Anong sabi doon? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ito yung mga pinili ng Ama bago likhain ang mundong ito. Yung mga pinili ng Ama, ito yung ibinigay niya sa anak niya. Kaya ang doktrina natin, may pinili ang Ama, yung pinili niya, ibinigay sa Ama. At sabi ni Kristo, John 6:44, punta tayo sa 44. At sabi ng ating Panginoon, walang makalalapit sa akin, no man can come to me, except the Father which had sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Walang makalalapit sa akin, malibang siya'y ilapit sa akin ang Ama. Kaya pala tayo nakalapit kay Kristo, yung Ama, inilapit tayo. Walang kusang tao. Kita mo na, di ba? Kahit anong yaya natin dyan eh. Kahit isa-isa natin house to house dyan eh. Kapag ang Diyos hindi gumalaw sa kanila, wala talagang magagawa ang tao. Palaging pagtanggi yan. Pero yayain mo kapag may handaan yan. Sa probinsya, kahit hindi nga yayain yan, barabarangay ba? Kaya nga nung itinasal ng kapatid ko, ilang baboy yung pinatay nung bayaw ko. Kasi alam niya, pag kasalan sa probinsya, pag nabalitaan, hindi na pwedeng mag-imbita. Lahat pusa na lang, parang talagang ilang barangay pupunta. Kaya kung magkatay ka ng 5 baboy, kulang pa yun. Kaya ang ginagawa na lang, 3 putahe, dinuguan, pansit, saka yung sinabawan. Yun lang ang ay, yung mga putahe 12, para lang doon sa mga ano yun, kinasat sa kayong abay mga ninong. Pero yung mga bisitang hindi naman ninong, hindi naman abay, ano lang, 3 putahe lang yung sis. O, ganun lang ginagawa talaga doon. Pero yung mga, special talaga sila. Naranasan ko yan yung hindi ako abay. Sabi ko, putahe, dapat kami 3 lang. Pansit, dinuguan, sinabawan. O. Ay, umulan pa. Pati pansit, may sabaw. Grabe talaga. Yung dinuguan na may, di ba, dinuguan, medyo malapot-lapot na eh. Nung umulan, wala na. Puro may sabaw na ako. So, ganun no sa probinsya. So, anong punto natin? Nasabi doon, walang makalalapit sa Ama, sa Panginoon, kundi yung ibinigay sa atin ng Ama sa Kanya. Yung napakaliwanag. At mapalad tayo magkapatid, di ba? Na ang Ama, nilapit tayo kay Kristo, naunawa natin na mayroon palang ganitong aral. Kasi sa ibang aral, napaka pumasok ka sa amin, kayo maliligtas. Yun, magiging membro ka nila para maligtas. Mantalang dito mga kapatid,
Ang nagligtas si Kristo. Kasi siya ang Savior. Ang iniligtas niya, yung mga ibinigay sa kanya ng Ama. Balik tayo doon sa Proverbs, mga kapatid. Maganda yung mga turo ng ating kapatid na Solomon po doon. Sabi po sa chapter 3, verse 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, sa lahat daw ng ating ginagawa, yun. Lahat daw ng ating ginagawa. Ano ba yung ginagawa ng tao? Kumain, uminom, matulog, lahat. Lahat daw ng ating ginagawa ay i-acknowledge daw natin, kilalanin natin siya dahil siya yung nagbigay sa atin ng lakas. Pwede naman kunin na ng Diyos yung lakas natin, kaya maraming namamatay eh. Diba yung tulad doon, itong bayaw ni Brother Ariel na pastor, nabangga yung motor niya sa aso. Tumilapon siya. Nakumatos. Ilang araw lang, patay na. Ibig sabihin, hindi naman yung dahilan yung aso kaya namatay siya. Talagang panahonan niya na mamamatay. Nagkataon lang na talagang doon siya inabutan. Kaya nga, di ba? Dahilan lang yun. Kaya kung maunawaan lang natin na ang Diyos ay sovereign, pag sinabing sovereign, makapangyarihan siya sa paglikha, sa kamatayan, sa pagsilang at kamatayan, hindi ka masyadong magdadamdam kung may mamamatay. Maaaring umiyak ka dahil siyempre part of the pero pag naunawaan mo na may namamatay, may isinisilang, hindi ka masyadong parang gusto mo nang sumama rin doon sa libingan. Gala mo, may namatay sa'yo, sasama ka rin, hindi dalaw na kayong mamamatay doon. Sabay talon, no? Problema ka pa. Problema na nga pagpapilibin, tapos tatalon ka pa. So, ibig sabihin, mga kapatid, tayong mga tao nilikha ng Diyos, ano ang purpose? Ang purpose ay magbigay ng glory sa Diyos. Nasabi ng 1 Corinthians 10:31, ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, dapat natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin. Hindi lang tayong natutuwa. Kasi pag tayong natuwa at ang Diyos ay nagalit, delikado yon. Kaya nga, di ba, kung saan-saan na ngayon naglilindon, bumabagyo, kung ano-anong karamihan, galit ng Diyos lahat yan, mga kapatid. Kumbaga, pinapaalalahanan lang tayo na kapag ang Diyos ay nagalit, pwede namang isang kisa gunawin na ng Diyos ang mundo ito eh. Pero bakit hindi niya pa ginagawa? Ito ang dahilan. Bakit hindi pa na ginagawa ng Diyos na pwedeng gunawin na ng Diyos ang mundong ito sa pamagitan ng apoy? Kasi nakaredy na ito sa apoy eh. 2 Peter chapter 3, tinan natin yung verse 9. Kung bakit hindi pa ginagawad ng Diyos yung tinatawag na final judgment o huling panghukom. Ito po yun, 2 Peter 3:9, sabi doon, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering, matyaga ang Diyos para sa atin, na hindi niya ibig na ang sino man ay pamahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Yun. Sino ang magsisisi? Yung mga anak ng Diyos na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, na mga pasaway. Yun. Kasi mga anak ng Diyos, di ba, may mga anak tayo, minsan pasaway din. Kaya kailangan, di ba, gusto natin, may mga magulang, talaga video kami noon, nakaranas ng higpit ng magulang eh. Tatay ko, napakahigpit yun. Pagdating ng alas 6, wala ka pa, 1 hour ka sa labas ng bahay. At pagpasok mo pa, nakaredy na ang munggo, luluhod ka pa. At nakaluhod ka, may nakaano ka pang na libro. Pagkatapos nun, dadapa ka pa, nakaredy yung patpat. Ganon katindi ang disiplina. Kaya pag alam namin, mga 5:30 na yan, takbuhan na yan. Huwag kang malilit ng 5 minutes, talagang hindi ka makakapasok sa bahay. Yun katindi, kaya yun, lumaki kami talagang yung disiplinado din talaga sa oras, sa lahat. Yung mga itinuturo. So sabi doon, binibigyan pa niya ng pagkakataon na magsisi. Yun. Sino ang magsisisi? Yung mga Kristiyano. Kasi ang totoong nagsisisi, mga kapatid, hindi naman, kapag ang tao hindi born again, hindi naman magsisisi yan. Bakit to? Tingnan natin. Yung taong hindi buhay spiritual, hindi magsisisi yan. Bakit patay? May patay bang nagsisisi? Wala eh. Kaya kapag ang tao hindi buhay spiritual, hindi pwedeng magsisi yan. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14.
Ano ang sabi po ni Apostol Pablo po doon sa 14? But the natural man received. Pag sinabing natural man, ito yung hindi mga born again. Yung mga hindi ikinulos ng banal na espiritu, yung kanlang spiritual ay patay. Ano sabi doon? But the natural man received not the things. Hindi raw tatanggap ng mga spiritual na bagay para sa mga ng espiritu ng Diyos sapagkat kahangalan sa kanila ito. Alam mo yun, no? Neither they know them because they are spiritually discerned. So, kahangalan sa kanila, halimbawa, nagyaya tayo dito, hindi naman born again. Ang problema nun, hindi talaga mauunawaan. Kaya hindi nababalik talaga yon. Pero yung totoong born again, babalik yan dito. At tayo yun. Pwede naman hindi tayo dumalo eh. Bakit? Kasi may conviction na doon sa loob natin na nagbuudok sa atin, nagpupwersa sa atin na every Sunday nandito tayo. Ako naman, pwede hindi na ako magpunta dito, may Google Meet naman, di ba? Basahin na lang yung Bible, pwede naman. Pero ang nabuudok sa atin, hindi anumang bagay, kundi yung kalakasan ng spiritual natin kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yan ang nagbibigay lakas sa spiritual na buhay natin. So, ano pa doon, balik tayo doon sa Proverbs. So sabi doon ni Apostol Pablo, ni Solomon, sabi po doon sa verse 7, be not wise in thy own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Huwag daw maging matalino sa sariling mga mata. Huwag mong anuhin na matalino ka. Wala namang taong matalino. Ang katalinuhan, binibigay ng Diyos yan. So, kaya sa Diyos tayo magpasalamat. Kung may talino ka, salamat Lord. Binigyan mo ko ng talino. Yung iba nagyayabang, tulad si Haring Nebukadnezar. Nung naging hari, naging mayabang na. O anong nangyari kay Haring Nebukadnezar? Inalis siya, tapos nilagay siya sa parang, tapos pinahaba yung buhok, binahaba yung mga balahibo, mga pupo, binahaba. At ang kinakain ay damo. Dati ang kinakain niya, mga lechon tay, mga adobo. Ano ba mga kinakain ng hari? Hindi natin alam kasi hindi naman tayo kumakain nun. Masasarap. Pero nung nagmataas, nagkaroon ng pride, ano ang nangyari? So, inalis siya sa pagiging hari tay. At ang kinakain niya, kung anong kainin ng mga hayop, ay, hindi ko alam, baka kinakain. Ano ba kinakain ng aso? Kung tira-tira. O gano'n ang kinakain ni Haring Nebukadnezar? Nung hindi niya kinilala ang Diyos sa pagiging makapangyarihan. Ang sabi niya, ako'y naging hari dahil sa akin. So, inaakunan niya. Samantalang sa Bible, tingnan natin ang Daniel chapter 3 at chapter 4 verse 35. Na walang pamunuan dito sa mundo na hindi nilagay ng Diyos. Tingnan natin chapter 4 verse 35. Anong sabi dito mga kapatid? Sa 35. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and we do it according to his will. And the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? Tapos sa 25, kung babalikan natin, ito yung nangyari kay Nebukadnezar. Sabi doon, that they shall drive thee from men. Yun, inalis siya sa mga tao. Yun, alam mo yun? Alisin ka sa mga tao tayo. Dinala ka sa mga kahayupan. Ano pa? And their dwelling shall be with the best. Ay nakipamuhay doon sa mga hayop. Sa kaparangan. And they shall make thee to eat grass. Yun, na kumakain na siya ng mga damo. And oxen. And they shall whip. Yun, nababas siya with the dew of heaven. Alam mo yun, no? Dati, panatag siya doon sa kaharian, kakahit umulan, hindi siya nababasa. Ngayon, basang-basa siya, day. Doon, palagi siyang basa. Tapos ano sabi din? And 7 times shall pass over thee. Yung kahirapan ng buhay niya, 7 beses niya naranasan. Ibig sabihin, sobrang hirap. Sobrang pinaranas ng Diyos yung dilobyo sa kanya. Kasi hindi niya kinilala yung pagiging makapangyarihan ng Diyos. Anong sabi pa doon ito? Tell thou no, that the Most High ruleth in the kingdom of men,
and giveth it to whomsoever he will. At ibinibigay niya ang pamumuno sa gusto niyang bigyan. Halimbawa, siyempre, nung butuhan, sino bang binuto natin kapitan? Siyempre, may bumoto doon sa kay kapitana dati. May bumoto naman kay, sino ba yung nanalo? Si Pipit. O, si Amante. O, hindi pinalad yung dati. So, kasi nga, yun talaga ang nakatagda kahit marami nagsasabi, dapat hindi na lang. Ang dami natin sasabihin, pero Diyos pa rin ang masusunod. O sa ating gobyerno, o maraming bumoto kay Lenier Burredo, maraming bumoto din kay Pacquiao, maraming bumoto sa kanila. Pero nanalo si BBM. O, malay mo, sabi naman, hindi matatapos ni BBM yan. Kasi ang papalit si Sara. Yan ang mga, kasi di ba, maraming mga pangyayari. So, hindi natin alam. Kung ang nakatagda talaga, ay di ba si Erap na, di ba? 2 years lang si Erap na naging presidente. Baka ito hindi ako. Kasi, di ba, katulad din kay Nebukadnezar, umabuso din si Erap eh. Ginawang sugalan yung palakat niyan. Oh. Di ba, kaya nga, kung hindi magiging maayos si Bongbong, baka hindi nga matapos yung kanyang termino kasi ang dami nang hindi maganda nang nangyari. Si Sara, nag-aano na sila. Kaya nga, di ba, pati yung si pinsan niyang si Romualdez, yung talaga number 1 gumagawa ng paraan. So, hindi natin alam. Pero ang punto doon, yung pamumuno, ibinibigay na sa gusto niyang ibigay. Nung nawala si Erap, sinong pumalit? Si Gloria. Si Gloria nga, natapos yung term, tapos nagtakbo ulit. Alam mo yan, no? Yung kasi yung takda talaga. Tapos, sino pang sumunod kay Gloria? Ha? Si Noy na. Si Pinoy, hindi si Balot. Sunod-sunod. So, kahit ayaw mo natin, ayaw natin kay Pinoy, pero siyang nanalo eh. Kaya ako, kahit sino ang totoo na, wala akong binotong presidente na nanalo. Pero kapag nanalo yan, kung sino yung nanalo, for support ako tayo. Samantalang yung nagboto sa kanila, sila pa yung unang nagwiwilga. Edi, saan yung ano mo? Ikaw ang bumoto, ikaw pa yung nagwiwilga. Gusto nila kung magpapabor sa kanila kung anong gagawin. No? Hindi ganon. Kung sino yung umupo, suportahan mo lang kasi kung talang hindi maganda yung ginagawa, Diyos talagang magtatagal. At proven yan. Pamamaraan ng Panginoon. Pamamaraan talaga ng Diyos. So, tayo umaasa lang sa ano ng Panginoon. So, last mga kapatid, dito na tayo magtatapos. Mabilis lang, ano? Mabilis lang o mabagal? Sabi daw sa verse, so, sabi din po dito sa verse 8, yun. Sabi doon, verse 7 pa rin, be not wise in thy own eyes, fear the Lord. Yun, matakot daw sa Diyos. So, yung iba, takot lang pag may kulog, may kidlat, pag may kalamidad. Pero pag wala na yung mga kalamidad, ay back to normal. Yun, nandiyan na naman yung mga kamunduhan. Yung fear the Lord, sinasabi din niya ng Ecclesiastes mga kapatid yung the conclusion of the whole matter, tingnan natin. Sa Ecclesiastes 12:13, sabi ni Haring Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Ito yung conclusion pala Lahat ng bagay may katapusan. At ito yung katapos-tapusan ng lahat ng bagay. Ano ang katapos-tapusan? Matakot ka sa Diyos at gawin mo ang kanyang ipinag-uutos sapagkat ito yung buong katungkulan ng tao. Yung buong katungkulan pala ng tao tayo, matakot sa Diyos. At tanda ng may pagkatakot, sumusunod sa Diyos. Iba takot, ayaw sumunod. So hindi to ako talaga yon. Yun, para lang pumidlat. Ako, Diyos ko po. Diyos ko dahil. Diyos ko. Lahat ng Diyos ko. Pero walang aksyon. Sabi nga, action speak louder than words. Sabi mo, mahal mo siya. Pero bawat punta mo, lasing ka. Tapos basag uliro ka pa. Wala ka man ng dalang bulaklak na sariwa. May dala ka nga, pero tuyo na. So, nasaan yung pagmamahal doon? So, ano pa ho? Verse 8. So, tapusin na lang natin. It shall be held
and depart from evil, it shall be held to thy navel, and narrow to thy bones. Doon. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruit of all thy increase. Doon. Ito yung tungkol sa pagbibigay. Doon. Siyempre, pag Old Testament type talaga ang giving, medyo mahigpit talaga. Sa Old Testament, pag hindi ka nagbigay, papatayin ka talaga. Hindi ka makapambasa, hindi ka makapagdalo, talagang mahigpit. So sa atin naman, ang giving talaga, yung nakalagay sa 2 Corinthians 9:7. Ano yung nakalagay sa 2 Corinthians 9:7 mo kasi? Hindi na, nasa iyo, ikaw na ang magpapasya sa pagbibigay. Hindi yung sa lumang tipan talaga, napakahigpit talaga Barasuhan talaga doon. Parang pinipili. Talagang, alam mo, pag hindi ka nagbigay, dadalhin ka sa plaza. Babatuhin ka hanggang mamatay. Sa atin, ito yon mga kapatid. Sabi doon sa 2 Corinthians 9:7, every man according as he had purposed in his heart. Yun, purposed. So, ibig sabihin, yung puso mo. So let him give. Hindi napipilitan o kailangan sapagkat minamahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang gusto ng Diyos, yung pagbibigay na masaya. Ano yung mga binibigay natin? Bigay ng oras. Yan, totoo dito. Pwede naman tayo matulog. Diba? Sarap matulog. Lalo pag mainit, mabuti nga, malamig-lamig. Pero mas masarap patulog ngayon pag malamig. Pero bakit nandito tayo? Dahil nga, masaya tayo nakakapakinig ng Word of God. Kasi tayo binubuo ng tatlo. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Yung katawan, di ba, mahilig yan, manood ng TV. For physical, entertainment, pero hindi naman na-entertain yung kaluluwa natin. Pero kapag nagkikinig tayo ng mga salita ng Diyos tayo, ang natutuwa, yung kaluluwa mo. Pero pag nanonood ka ng TV, yung katawan mo naman ang tuwan-tuwa, magkalaban talaga yan ilang beses ba tayo makinig sa isang linggo? Isang beses lang. Ilang beses ba tayo manood ng TV? Minsan, oras. Isa, halos buong hanggat kasi nakakapanood tayo. May panood pa sa TV, may Facebook pa, may YouTube pa, may Twitter, ano pa. Dami ng pagkaabalahan. So, marami nakakaagaw ng spiritual. Kaya nga diba sabi ng Panginoon, Matthew 4:4, sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Gaano ka-importante yung salita ng Diyos? Napakalaga, parang pagkain din ko yan. Pag hindi ka nakakain maghapon, iba yung pakiramdam mo. At sa umaga, kumakain ka. Breakfast yun tayo, sa tanghali, lunch, dinner. Ay sigurado ba tayo? Tatlong beses na tayo kumain? Hindi totoo Sabit-sabit. Pag mayroong breakfast, may kasunod yan pag alas 10. Nakakaramdam na nagre-revolution na yung mga bulate Ako nga, mga alas 11 ng gabi, ang tawag doon, midnight snack. Kasi pag kumain na, ganun lang. Opo. So, kaya nga, ibig sabihin na, ang physical natin, nangangailangan ng pagkain. Lalo na sa spiritual. Dahil yan po talaga yung, sabi nga ng Panginoon, ay ang mas mahalaga talaga yung spiritual. Bakit to? Tayo, temporary lang naman dito sa lupa pag dumating ang Diyos, lahat tayo, tapos na lahat. Pero hindi yun natatapos yung buhay natin. Pag namatay tayo, yun pa lang ang simula ng eternal na buhay natin. Ang namatay lang naman sa atin yung physical na body. Pero, yung ikaw talaga, hindi naman talaga namatay. Babalik yun sa Diyos. Talagang siya ang nagbigay, siya ang babawi. At pagdating ng panahon ng pagbabalik ni Kristo, yung kaluluwa at espiritu mo, lalagyan ng katawang hindi nabubulok. At ikaw yun talaga. Yun. Pero yung katawang lupa, hindi na ibabalik sa iyo yun. Kasi pag binalik mo sa iyo, hindi ka makapasok sa karenang langit. Kasi material yun So, yung sabi ng Panginoon na kung nasaan ako, nandun din kayo, yun ang nakakasabi. Kumbaga sa nag-abroad, ipinangako sa'yo, pupunta ka sa Alaska, di ba nakaka-excite? Makapunta ka man sa Amerika, nakaka-excite na So yun ang punto natin mga kapatid. So yun lang po mga kapatid sa hapong ito at awit mo tayo sa Panginoon. Isang awit bago tayo mag-closing prayer.
dito sa pangalawa, dwelling and Yunalan. Far away the noise of strife. Okay, lahat po tayo. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth beset on every hand. Doubt and fear and things of earth and vain to me are calling. None of these shall move me from your land. I'm living on the mountain underneath the cloudy sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah. Number 2, far below the storm of doubt upon the world is beating. Sons of men in battle on the enemy western. Safe am I within the castle of the sword retreating. Nothing can raise me, this Beulah land. I'm living on the mountain underneath a cloudy sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah. Number 3, let the stormy breezes blow their cry in a alarming. I am safely sheltered there, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's no can harm me. I am safe forever in Beulah land. I'm living on the mountain underneath a cloudy sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah. Last stanza. You will hear the words of God I sing contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way He planned. Willing and the Spirit her, I learn of for salvation. Gladly I tarry in Beulah land. I'm living on the mountain underneath a cloudy sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Okay, mag-pray tayo. Salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, at salamat o Lord sa buhay po ni Nanay Lourdes Paputin. Sa pamilya po ni Stan Mirabi, nawa po ay para proteksyon po ng galing lamang sa iyo, Lord. At sa pagtatrabaho po ng asawa po ni Stan Mirabi, pang-anak po siya, sa mga anak niya po, Lord, na mag-aaral, bigyan mo po sila ng katalimihan, Lord. Tawa po ay ano po ang mga
gagawin namin, O Lord, sa araw po ng bukas, samahan mo kami, Ayan, proteksyon mo kami sa lahat ng mga gawa ng tao. Salamat po Diyos, gusto kami samahan sa lahat ng gagawin, at sa aming pasunod ng paghiwalay, pangunahan mo kami sa gabayan, sa pangalan ni Jesus. Amen.